Maraming salamat, Brother Jason. Ito lang tayo sa Brother Jason Iwanda. Talagang ginagamit niya ang kanyang talento sa pagpuli ng ating Panginoon. Tunay mga kapatid ko na wala tayong ibang nagalit sa pagliwanag ito kundi ang kapayapaan ng gagaling ng ating Panginoon. Alam naman po natin na patuloy na ang kalimutan. Ang bagyo ay susunod. At kung titignan natin, at kung wala sa puso Diyos na tayong sinasandigan, siguro tayo lahat ay siguro na at depressed niya sa ating buhay. Pero mapala tayo mga kapatid na kanyang may Diyos tayo na siya nagbibigay ng mga kapayapaan, bigyan ng peace of mind sa ating kaisipan. Sa kabila ng mga bagyo nito sa ating buhay, ay meron na kapagitan na siya sabi, huwag ka mag-alalaan natin yan ang mga dito. So mga kapatid, sa mapalataya ko salamat sa Panginoon sapagkat kailan na hindi niya tayo pinagpapalaan. Sinasamahan po tayo sa oras at ang ating kapayapaan ay ibigay sa mga kapatid ko ay gaya ng isang ilog na hindi naabot na yung payapang ilog na nakakita na po ba kayo? Yung nakakita po mga kapatid ilog na payapa, pero paano siya, pero hindi mo nalalaman siya yung mga no? Napakapayapa. At ito siguro mga kapatid, kaya siya magpayapa ay dahil kaya malalim ang ilog. Kung malalim ang relasyon natin sa ating mga kapatid ko, pero tayo tingin na malalim ang relasyon natin sa ating kapatid. Pero kung mababaw, ating relasyon sa ating Panginoon, mahal
sa mga solusyon mga kapatid ay magaling na ito. Mga kapatid natin ang nangyayari sa tulungan ito ay iliglang ito sa mga sinyari sa ating Panginoon ay makakalaman na lumaki. Dahil sa mga panahon ay nailigid ang sinasabi ng mga sarili. Kung dati mga kapatid ay hindi nagkakaroon ng climate change, sa ating panahon bakit nagtuga kami ito, mas tumibindi ang mga kalamitan, mas tumibindi ang mga nangyayari sa mga kalimitan. Hindi ba gaya ng mga kapatid ay nangyayari? Naaayon sa mga kulatan na ang Panginoon natin ay narapat ng kapatid. So, ibabahag ko sa inyo mga kapatid ko, ito ay ibahag ko lang sa inyo. Pero gusto ko marinig dito ng statement. Sapagkat gusto ko na bawat ating mga kapatid ko ay maging aware, na maging conscious kung paano natin ihahanda ang ating sarili sa malapit ng pagbalikan na natin. Sa tayo ng sarili mga kapatid ko, pag-usap ng second coming, walang issue yan. Okay? Walang issue. Sapagkat ang second coming ay physical. No? Lahat ng pagkukul sa second coming ay mababasa natin sa Bible. Na yan ay physical, na pagbalikan ng ating Panginoon ay malilinig at nakikita ng mga mata, at siya ay babalik sa ikalawang beses. So, walang issue yung mga kapatid. But the real issue in the life of a Christian mga kapatid ko is paano natin ihahanda ang ating sarili sa pagpapalito ng ating. Yes, itiwala tayo sa second coming, pero ang tanong, gaano na tayo kahanda? At paano natin ihahanda ang sarili natin sa pagpapalito ng ating Panginoon? Kaya kung tatanungin tayo mga kapatid, ngayon, handa na po ba kayo sa pagpapalito ni Jesus? Handa ba tayo mga kapatid? Amen. No, dahil tayo rin mga magsasabi sa sarili niya. Kung handa na tayo maging, kung handa na tayo maging pagpalito ng ating Panginoon. Ang Panginoon mga kapatid kahanap niya na siya yung pagpalito. Nung nakaraang matagal na yung mga kapatid, walang maraan, nag-share ko ng ito. Ang nagpapaalala ng pagpalito ng ating Panginoon ng mga kapatid ay hindi nito yan. Ang nagiging dahilan kung bakit nagpapalito at nagpapalito ang pagpalito ng ating Panginoon ay huwag iba dahil din sa atin. Kapala tayo ng mga kapatid ko kapag ang Panginoon ay nagbibigay pa rin ng panahon sa bawat isa sa atin na i-assess ang ating sarili kung tayo pagdala ay hinalaan sa pagpalito ng ating Panginoon. Yun nga lang pinagdala kung kailan magpuputol yung extension. Okay? Sooner or later mga kapatid, extension na pinigil sa ating Diyos mamupunin ito at hindi natin nagalayan at dyan pa lang ang Panginoon. Paano natin handa kami sarili mga kapatid? Itong issue sa ating Panginoon. Ako bilang pastor, paano kaya ang sarili sa pagkain ng ating Panginoon? Observo nyo na observo sa paghahanda sa kwalit ng ating Panginoon. Ano ba mga dapat ang gawin ng kapatid sa paghahanda sa ating Panginoon? Ito sinasabi mga kapatid sa 2 Peter chapter 3, ang verses 10 to 14, yung mga kanilang kasulatan kayo, mas maganda ko Tagalog. Ang dala ko ay English. Okay? Ay, ipapit ko pa lang yung Tagalog. Parang sa Tagalog. Okay, 2 Peter chapter 3. Ito sabi mga kapatid. Natagpuan dati ang kaaway ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang isang kalamitan sa araw na iyan ay mapaparang, na kasabay ang malaking grupo at ang mga bagay sa langit ay magpupuntaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawanan sa lupa ay bawang makasunod. Sa verse 10 mga kapatid, na chapter 3, makikita natin ang mga mangyayari sa pagpalit ng ating Panginoon. Sinasabi niya ang langit ay magpupuntaw. No? Sabi pa rin mga kapatid, lahat ng bagay sa langit ay magpupuntaw sa matinding init, at ang lupa mga kapatid at mga gawanan sa lupa ay bawang makasunod. Alam natin mga kapatid, ay yan ay nasa mga natin. At ito ang hindi lang pagpalit ng ating
anyo ng pagkatao ng nararapat sa atin. May dalawang bagay na sinabi mga kapatid. Banal na pamumuhay at pagkakaway. Sabi rin sa English, holy and godly. Banal at makanyong na pamumuhay. Ito pang sabi sa 4:12 na ating hinihintay ang pinakanalangka ang pagdating ng araw ng Diyos, na dahil dito ang nakalangkan ay nagdiningan ay mapunaw at ang mabagay sa langit ay magpunaw sa pagtitigil. Ito naman ito ang pagtitigil. Kaya ang minamahal sa verse 14, yamang kayo naghinihintay ang mga bagay dito, ano kung gawin natin? Pagtikapan ninyo, matutungan kayo saan? Kapayapaan at walang tugig at walang mapintasan sa paningin niya. Ito mga tandaan ng ating Panginoon. Kaya nga minamahal, doon sa una, sinabi ang doktrina tungkol sa ikalawang pagdalito, sinabi ni Pedro. At sabi niya sa atin, mabuhay kayo sa ikabanalan. At inulit niyo mga kapatid, at muli sinabi sa atin, kaya nga mga minamahal, ito dapat ang gagawin. Ako sa nilatay. Pag ikapan natin matutunan tayo sa kapayapaan sa ating alitin. Pag ikapan ninyo matutunan kayo sa kapayapaan na walang dugit at walang kamintasan sa paningin niya. Ito ang nais pagyanan niyo habang tayo nag-aantay ng mga kapatid. Mamuhay na may kabanalan at makita kong walang dugit ang ating buhay mga kapatid. Paano natin ito gagawin? Paano tayo magbubuhay kay kabanalan at paano tayo magbubuhay ng kapatid nang walang dugit? Ito po ang sabi ng ating Panginoon mga kapatid sa kanyang mga disciples. Upang may handa sa kanyang sarili, buksan po natin ang 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, 1-6. Ito ang sabi mga kapatid. Ayan. Datapwat at tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi nyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang naman. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na mga kakaalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay kaya ng mga nalaman. Hindi na tayo excuse ng mga kapatid. Hindi na tayo excuse na hindi natin alam na pagpahinga ng ating Panginoon ay kaya ng pagnanakaw. Meron na tayong knowledge ng Panginoon ay dapat anytime. Ang gusto sabihin ng mga kapatid ko, nalalaman yung mga kapatid ko na ang Diyos ay dapat anytime. No? Kung hindi tayo excuse mga kapatid, alam natin lahat yan. Kaya nga tayo mga kinawin sa ni Adventist, nangingin na nagkaroon ng ikapitong araw, at nagkakit ay ikaroon pagpahinga ng ating Panginoon. So yung mga fundamental belief at pagdiin ng ating pinagkabay ng mga kapatid, sa nagkawin. So tayo mga sabihin ni Adventist, hindi na iisip sa atin. At hindi tayo excuse na sabihin, hindi tayo handa sa pagpahinga ng ating Panginoon. At hindi rin excuse na sabihin natin Panginoon, wala ko ay sinabi sa kanila ako na. Samantala sinasabi ng mga kapatid, kapag kayo naman ay duwas na makakaalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay galing isang magnanakaw. Pagdating natin ng mga tao kapayapaan at katiwalayan kung magkagayagalan sa kanila, hindi naman nagpagkawasak na gaya ng pagpaparamdam sa panganganak ng babaeng na nalalang tao at sila hindi mga kakapanan ng naman. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa katiliman upang sa araw ngayon ay matubukan kayo sa gaya ng gaya ng magnanakaw, kapagkat kayo lahat ay bawang mga anak ng kaliwanagan at ang anak ng araw, tayo hindi gabi ni kadiliman. Ano gusto sabihin ko mga kapatid ni Panginoon? Gusto niya mga kapatid ko, na ang bawang sa atin, bilang anak ng ating Panginoon, ay mabuhay-buhay sa kaliwanagan. Gusto ng ating Panginoon na tayo po ay mabuhay sa katotohanan na sinasabi po niya rin sa madalang mga. Na tayo lahat ay alam ng Diyos ay darating. Kung alam natin na ang Diyos ay darating, dapat conscious tayo mga kapatid sa ating mga sarili na dapat po ihanda rin natin ang sarili sa pagmahal ng ating Panginoon. Di ba po mga kapatid, pag meron tayo sa anak na darating at conscious tayo na siya darating,
gagawin natin? Of course, ihanda natin ang ating mga sarili. Diba? At ang paghahanda ngayon mga kapatid, talagang prepare upang pagdating ng tao ito, ay makita niya na maayos lahat. Masaya siya. Ano ba ang sabi mga kapatid? Sa Lucas 21, talatang 24 at 26, itong sabi, natagpuan kung maginap kayo sa inyong sarili, baka makalugbo ang inyong mga puso sa kakatawan at sa karatingan at sa mga pagsutumaki kung sa buhay na ito at dumating ang bigatin yung araw na yun at nagaya sa ito. Sapagkat gagayon darating sa kanilang lahat ang nanganahan sa ibabaw ng lupa. Natagpuan kung mabuhay kayo sa bawat panahon at mga sigayin upang kapitin o ang makapapat sa lahat ng mga bagay nito na mangyayari upang makatayo kayo sa magbalang anak ng tao. Ano raw po mga kapatid ang gagawin natin upang makahanap tayo sa anak ng tao na ito ating Panginoon? Upang makahanap tayo sa ating Panginoon? Ano gagawin natin mga kapatid? Itong sabi, natagpuan mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga gulbo ang inyong mga puso sa katagawan at sa kalatingan at sa mga pagsulbang itulog sa buhay na ito. Una natin gagawin mga kapatid ko ay tingnan natin ang ating puso. Alam mo mga kapatid, isa sa mga target na tao mga kapatid ko upang makontrol niya ang tao ay ang ating puso. When we say mga kapatid ko, ito yung related sa ating ating kaisipan. Ito yung faculty na siya mismo gumawa pa sa tao mga kapatid. Ang issue mga kapatid ay kung sino ba ang manitirahan sa puso natin. Ang Diyos ba o ang mga bagay na upos ng Biblia. Ang sabi, mga ingat kayo mga kapatid. Ingatan natin ang ating puso. Baka itong puso natin ay malayo para sa ating Panginoon. Pagkakay lang na tayo ay hindi mga tayo sa harapan ng ano ba mga kapatid? Kung titignan natin sa 36, mga kuyan kayo sa bawat panahon. Pag sinabi mga kuyan mga kapatid, sabi ko di always be watchful. Mga kapatid kayo mga kapatid. Pag sinabi mga kapatid, talagang iyong aking mga bata ay ito. No? Alam natin mga kapatid, tayo sa Pedro, na nasitata na, it's like what? A roaring lion. Parang yun. Diba? Na nagkakanap siya ng magsila. Ano gagawin natin mga kapatid? I-watch you. Ang masin tayo, baka natin na away, iwan sa likod natin, at bala tayo ano, ilayo na ating Panginoon. Do not guard your heart and then i-watch you. Ilan ito mga paraan na pag-ilay upang ihanda ang sarili. Tingnan natin ang ating puso, mag-ipangkuya tayo ng mga kapatid upang hindi tayo mailigaw ng ating kahaman. So dyan sa Biblia, please natin natin talaga ito. Sabi nito, I tell the truth, no one can see the kingdom of God unless He is born again. Ano po mga kailangan natin? Sabi nito, ang tawanan, walang makakita sa kalan ng Diyos, pag-ibang siya'y ipangalan na muli. So, yung sabihin mga kapatid ng born again, sabi ni Nicodemo, paano ang tao kung makina ay magpapasok sa nalagunan ng kainan? Ang tutong kapilis ng ating Panginoon, maliban ang tao ay pangalan sa tubig at sa Espiritu, yung lang siya makapapasok sa kaya ng langit. Tayo mga kapatid, we're all baptized sa tubig mga ganito. Pero sa mga kapatid, baptized na tayo sa banal ng Espiritu. Ito po mga kapatid ang gusto nangyari na aking Panginoon. Bawat sa akin ay dapat mag-isulit, baptisman rin sa banal ng Espiritu. Ang ibig sabihin mga kapatid, dapat magulat kayo po ang banal ng Espiritu. Kung ang banal ng Espiritu ay nakuhaan, ay dumating para i-convict tayo, tumanan tayo sa ating mga kasalanan. Let's pray na hindi lamang siya ang convict. Ipanalangin natin na ang banal ng Espiritu ay hindi lang tagabulong sa amin,
Kaya ang sabi ni Ezekiel, and I will put my spirit in you to cause you to walk in my instruction. Yun ang dapat maging dalangin ng mga kapatid. In order for us to be prepared for the second time mga kapatid, sabi dito, be born again. At ang sabi niya ng mga kapatid, tayo mag-anak ulit sa banal na Espiritu. Lumakas tayo sa banal ng banal na bilang sa pagpapawalan sa atin. So, pinakailangan yung mga panahon na maghahanda at upang mayagak ang sarili ay imbitahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sabihin natin na huwag natin kalilimutan. Sabihin sa ating Panginoon at hilingin ang paninirahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi mga kapatid, kuminsan tayo kaya nalayin sa tibunan. Pero dalayan mo natin mga kapatid ng ang banal na Espiritu ay siyang manirahan sa bawat isang tao. Verses chapter 3, verses 2 and 3, sino po ang sabi ng ating Panginoon? First John chapter 3, 2 and 3. Okay? Mga mahal kong mga kaibigan, ngayon tayo ay anak ng Diyos. Tuduwa tayo natin sa Tagalog. Mga minamahal ko ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi na nahayag kung magpilitin tayo. Inalaman natin na kung di niya rin mahayag tayo magiging katulad niya magkat niya ating magiging ang gaya sa kanyang sarili. 7. Okay. Kung hindi ko mga anak ko kayo padaya sa hinuan ang gumagawa ng kasmira sa ilang tuloy gaya niya sa tuloy. Ano gusto pong mangyari mo? Bilang pagkakanda sa kanyang dalawang salita. To be like him. Ano po? Maging katulad niya. Maging katulad tayo ng ating Panginoon. Paano mangyari mga kapatid? Yung madalas natin nagkamalaki by constant, beholding, you will be changed. Ano po? By constant beholding, yung patuloy na sama natin sa ating Panginoon, tayo po ay nababago ng ating Diyos. Diba? Tayo po ay nababago ng ating Panginoon. Kung lagi kami magkakamitan, makikita niyo, time wake up tayo sa bumang ginang. Galing, pareho na yung paraan namin ng pamumuhay. At tapos na panahon, paano po kami magkapatid? Kita niyo, di ba, magkasawag sa talaga nilang magkasama? Paano magkapatid na sila? At hindi lang yun, hindi, pati ang kanilang mga character ay yung hindi nag-emerge para magiging pareho na sila. No? Yung father ko, magiging trabaho. Kaya pala yung mother ko, magiging trabaho, kasi magiging trabaho, pero dati lang, hindi siya magiging trabaho. No? Bakit nangyari yun? Constant beholding, lagi siya magkasama. At tayo, kung lagi natin kasama ang Diyos, mga kapatid, magiging katulad natin ang ating Panginoon. In character, magiging katulad natin ang ating Diyos. Diba? Sa kanyang karakter na, even to perfect, even as your God in heaven, that is true, constant na po, yung abiding, kasama natin ang Diyos, araw-araw. So, John 1 John 2, verse 28, balik sa aking 2:28. Ito ang sabi mga kapatid. At ngayon, kung hindi ko mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga hiya sa harapan niya sa kanyang pagkakalito. Sa English, maganda mga kapatid eh. Dito, kung hindi ko mga anak, manahan kayo. Sabi dito sa English, and now the children continue in Him. Pag sinabi continue mga kapatid, dapat ang relasyon natin sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy at walang putol mga kapatid. Pagpatuloy tayo sa pamumuhay natin na kasama ang ating tagapagligtas. Upang sa pagpalitan nila, sabi dito may dalawa upang hindi tayo
So pag i-aim natin confident, talagang sabi natin Panginoon, naging nakatayo ako ngayon dahil kayo, patuloy, patubay ang kasama sa aking buhay. At hindi nahiya. Nabasa niyo po mga kapatid na tumayo sa harapan ng tao na nahiya kayo. Ako nga po naranasan na yan. First, kaya ako nahiya kasi guilty. Mayroon ginawa ko hindi maganda sa tao, hindi siya nakikinig. Guilty. No? At hindi walang confidence sa aking sarili. Kasi alam ko, mayroon akong pagkakamali. Sa exam, halimbawa mga kapatid, nakapasa ka. Pero dahil sa pagkapasa mo, ikaw pa rin mo, kaya ka nakapasa. Pag umarap na yung teacher, nandun ba yung confidence? Nandun ba yung hindi na naiiyak ka kanya? Bagawat hindi na alam, halimbawa. Diba, bilang mga tao, nature natin mga kapatid, pag buka tayo ng mali, pag sumarap tayo sa tao na lang, wala ng mali, parang nahiya tayo, parang guilty ang feeling natin. Pero kung ginawa natin mabuti at wala, tayo ginawa sa harap tayo natin. Confidence, hindi tayo nahiya. Kaya sabihin natin, hindi yan, hindi ka nahiya. Kasi ginawa ko yung dapat yung ginawa mo. Ang gusto ko naman yung sabihin na natin ngayon, tayo kapapatuloy sa kanya, sabi nila, sabi ko nito, kapag siya'y dumating sa atin, dumating sa ikalawa, tayo ay harap sa kanya na confident at hindi nahiya. Kapag wala tayo, wala kasalanan sa harap ng ating Panginoon. So, ang sikreto mga kapatid, upang iandalan ng ating sarili, upang mabuhay tayo at magwardyahan ng ating puso, at mabuhay ng ibabanalan. At sikreto pala mga kapatid, dalawa. Imbitahan naman ng Espiritu sa ating buhay at lumakad tayo na kasama si Kristo. Naku, yun ang kinakailangan natin kung lahat ng mga kapatid. Imbitahan naman ng Espiritu sa ating buhay at lumakad tayo na kasama si Kristo. Kung magkabili mga kapatid, ako'y naniniwala na kapag meron ang buhay ng Kristiyan, 100% sa mga kapatid, pamanahin niya ang buhay na walang kapatid. Pamanahin niya po ang buhay na walang kapatid. Kung mabuti tayo sa kapatid, lahat tayo sa Panginoon. Bagamat maraming magtulog sa buhay, minsan nalalama tayo. Minsan maraming tinig sa daan at bumabala ang aming paglalakad. Sa isang takbo ng isang Kristiyano bago sa kanyang kaligtasan, hindi mahalaga sa Panginoon kung maunahan. Ang mahalaga sa Diyos ay makarating tayo sa finish line. No? Ang mahalaga sa Diyos mga sa tao, ang karera, natalo ka kapag ikaw ay ano. Una, sa Panginoon, hindi mahalaga kung sino o una. Ang mahalaga ay makarating ka sa finish line. Kasi may mga ako siya na ayaw ko nila ng pagtutong para tayo ng pagtutong wala lang. Pero yung mga tao, yung mga Kristiano na kapag nadala ng pagtutong, nadala. Pero maganda rin bumaba mo, maglalakad. Nagano pa, bumaba na ng konti. Pero pag nalalantay lang ng finish line, pinatay ang bawat atin. Hindi ang mga kapatid, nag-agad yan sa same time, may tulungan tayo, susunod sa sarili namin. So tayo mga kapatid ko, bilang mga anak na natin Panginoon, yan ang dapat na nagkakawin. Sabi ko kasi hindi ba yung mga kapatid ko? Nalimutan ko yung pero di nabasa ko po sa kalaban rin. Marami ko mga agency at hindi nila inalaman na dumating na pala ang mga sinyales na pagpalitan ng ating Panginoon. At marami sa kanila yung nilalaman nakatapos na pala ng panahon pagkat hindi nila ito inaalam. At ang kanilang sarili ay hindi handa sa pagtanggap ng biyaya ng banal ng Espiritu. Sabi din mga kapatid, many progress Christians, especially sa reality Christians, unaware sa Lord, unaware doon sa mga event na nangyari. The problem is, hindi
hindi nila kasi pinagsunan pa ang buhay nila sa ating Panginoon. So, ito mga kapatid, ang patuloy natin inilahan ang wala ng Espiritu ng Panginoon. Dahil lang sa mga patuloy ng mga kanina, ako may mga kanina. At ang kaaway, ginagawa ng ating mga kanina. Pero huwag natin hayaan na siya po'y magkatagumpay. At sa mga pinagsabi ng kanina, tayo total may lalaki. Sa hanip, sa kabila ng mga kanina niya, tayo tumayo at hiliin ang pagubay at pangyarihan ng aming Panginoon. Sa mga kapatid, may confidence na tayo, kunting siya na lang, sabi na may awit wearing. No? Kung iba sa atin, sabi pa naman panalulong mo yung pabalitan. Ang kapatid, in a little while, we're going home. Malapit dumating ang Panginoon. A little while, malapot din na lang ang mga kalito. Ang Diyos ay palagi na dumating. Kung pala ni Pablo, na-expect na sila na pagbalik ng ating Panginoon mga kapatid, pasa niya palagi sa ating panahon. Kaya hindi ako lahat na natin sarili kung magtayo na ang mga kulto, ipagmana, at makatayo. Kung wala hanggang, na siya ang pinagalaw ko sa atin ng Panginoon. Sa pagsusunod po, gawin po natin ang Higher Ground. Hymn number 435, 435.
Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming ginagawa sa wakin. Na kami po ay inyong binibigyan ng kakayahan niya na aming mga sarili sa inyo na loob ng Panginoon. Panginoon, umaasa po ako sa aming nakakibigay sa mga tag at gawin niyo pong handa na bawat sa amin ay haharap sa inyo na may pagtitiwala at hindi nangyari sapagkat nalalaman namin ang aming pinabuhay at ang mga aming pinagpap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 agp
subukan. Tulungan kami na makabawal mula sa mga ito upang patuloy po kami makapabuhay sa inyong pangalan. Gawin niyo po kami matatag at liwanag sa lipunan ito upang kami po tuluyan maging sinaluya sa pagpapala, hindi lamang sa mga tao na kalimutan, hindi sa mga tao po na buhaw sa inyong pagkain. Sa aming pagkamandalang iwalay sa gawin ito, mananasan namin ang pagtulay sa Limangkit, lalong-lalo po ang karanasan ng malang sa tingin ng pangalan ng Kristo. Thank you.